Magandang gabi po mga ka-ME o Middle East. Ito po muli yung kababayan po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia, Chris Villanueva po. Ngayon po pag-uusapan po natin yung para bukas na mangyayari po na Blue Ribbon Committee po under sa bagong chairmanship po ng Blue Ribbon Committee na si Senator Lapi Tulfo, kung ano po mangyayari po dyan sa ipagpapatuloy po daw nila yung flood control investigation po. Yung mga naimbitahan po ng una ng dating chairman na si Pia Cayetano, hindi po yung mga invited na mga iimbitahan din po ni Senator Rapi Tulfo. By this time, lahat po ng mga senator, pwede po silang sumama. Kumbaga parang lahat member ng BRC. Which is maganda kasi at least hindi na po selected lang po yung mga selected lang yung mga membro na darating. The more the merrier, 'di ba? Mas marami po silang matatanong dun sa mga gagawin po nilang Blue Ribbon Committee. Kaya lang medyo confusing kasi kung masyado silang marami, ilang oras ang mga parang 'di ba? Ilang oras po yung gugugulin po nila para makapag-come up po sila ng mas magandang istorya o mas magandang investigasyon in aid of legislation. Kasi yun naman po yung po nila yung pinaka-purpose nun eh. Hindi naman po yung trial eh, di ba po? In aid of legislation, yung gagawin po nilang Blue Ribbon Committee para dyan sa gagawin po nilang flood control investigation uh, under sa Blue Ribbon Committee. Hindi po natin alam kung ano po yung magiging uh, flow ng investigation kasi depende po yan kung sino yung presiding officer o yung sino yung chairman tsaka yung co-chairman niya. So ngayon, since na hindi na si Senator Ping Lacson, hindi natin alam kung paano gagawin ni Senator Raffy. Tingnan natin kasi ano naman po siya, galing po siya sa media. So most likely meron na po siyang outline na paano po tatakbo po yung BRC po nila. Well, anyway po, nababalita po na sumulat po yata si former Senate President Senator Peter Cayetano sa kay Attorney Balicod. Yung attorney po ng yung 18 na men na marites daw o former Marines. O hindi na po sila Marines kasi ayaw po ng AFP tawagin ng Marines kasi ano nga po sila, kumbaga parang uh, discharge po sila. Paano pa pagkakasabi po sa kanila? Parang hindi maganda yung pagkaka-discharge po nila. So ayaw po nilang paggamit yung ng AFP, paggamit po yung salitang Marine kasi nga may mga kaso po yung mga formerly Marines po na yun. So hindi po sila kumakatawan po sa buong Marine ng Pilipinas. Kumbaga ganun ang gustong palabasin. Kung pinipigilan, kung aim po ng investigation para bukas, para malaman pa po yung iba pong mga detalye tulad po nung sinasabi nga po ng mga nagdalang mali-malitang pera ng mga Marines, pinadala po sa Pangulo Marcos, pinadala kay Sandro Marcos, pinadala kay Martin Marcos, ay kay Martin Romualdez at sa iba pang mga congressman. Kung pipigilan po ito, o kung pipigilan po yung mga cross-examination po, kung meron man na magtatanong, ayon po doon sa balita nga po na sinabi po ni Torre Baligod na hindi sila pinapayagan, sinabihan sila sinabihan sila ni Senator Peter Cayetano na hindi sila sasagutin kasi in case magkaroon ng problema o may mga kasong isasampa po sa kanila, parang ganun po. So kung pinipigilan po sila, may mga ganitong mga pagpipigil dahil hindi na nga po hawak nila Senator Peter Cayetano yung BRC. Parang merong, di ba, napaka-ironic, there's something fishy going on. Kung bakit sila pwedeng magtanong, imbitahan, tapos dumalo yung mga 18 Marites, tsaka sa Atty. Baligo, tapos yung sa part nilang po nila Senator Raffy Tulfo at marami pa po mga senador. O tayo yan umattend po ba? Kasi mas maganda po silang umattend sa mas maraming senador, hindi selected na senador lang, para at least marami makakabasa ng affidavit po nila. Kumbaga parang no holds barred po yung mangyayari. Tatanungin po nila kung ano yung nasa alam ng affidavit mo. At the same time, nandun po yung mga inakusahan ng 18 former Marines. Sila Leila de Lima, si Basiti, uh, si Leila, nandun din si Senator Tulfo, di ba po ba? Kung lalabas po nila yung pangalan ni Senator Lauren Legar, nandun din. Nandun si Senator Mark, kung darating din po sila, di ba? Mas maganda magkaharap-harap kung talagang
nag-deliver sila ng pera sa mga nabanggit na mga senador at mga congressman, 'di ba po ba? Mas maganda po kasi yung gano'n, eh. Pero kung hindi sila pupunta parang 'di ba, magtataka po tayo bakit bakit hindi sila pupunta. Baka may tinatago, baka merong sabi nga nila inconsistency sa mga ginawa po nilang affidavit. Kasi papalit-palit yata sila ng affidavit, may binubura, may dinadagdag, katulad yung nangyari po kay yung sa congressman na ng sino po bang congressman po yun? Yung biglaan pong dumating na congressman na nabanggit po dun sa binigyan din po ng maleta, yung congressman po na yun, yun din po yung tumawag kay Congressman Miao, yung expert na Congressman Miao, na pusang ina mo, parang gano'n po ba. Ang tapang po nun, tandaan, eh. Tsaka parang balita nga po, bilyonaryo nga po daw yun. Mga legal na siguro legal naman po yung mga po ano po niya, yung mga legal naman po yung mga negosyo niya kaya kilala siya tsaka well respected. Well anyway, kung pipigilan po yun, parang there's something fishy going on, 'di ba po? Parang merong gustong pigilan ang mga impormasyon na dapat ilabas kung may ilalabas. Dapat 'wag pong pigilan ni Senator Peter Cayetano po yun, dapat payagan po niya, 'di ba po ba? Ito lang po si Senator Peter Cayetano, hindi ko maintindihan kahit siguro po, kahit po siguro hindi po gano'n kataas ang pinag-aralan, kahit hindi po lawyer, isa lang po yung lumalabas sa posisyon, yung pilit po niyang hinahawakan kahit wala na po sa kanya. Yung pagiging kapit-tuko niya, nahiya na nga yung kapit-tuko, eh. Yung tuko mismo nahiya na, eh. Eto kapitbuhayan na talaga. Sobrang kapit na kapit, eh. O yung sino ba yung yung tuko, eh, okey lang yung tuko, pero yung mabagal magsalita, ano ba sandali nakalimutan ko sa Zootopia yun, eh, sandali, Ang tawag po ba dun? Anong klaseng mammal po ba yun? Mammal, Zootopia, the sloth pala, di sloth. Sloth, 'di ba? Gano'n, yung 'pag kumapit talaga yung sloth hindi parang pagkaalam ko 'pag yung sloth, 'pag kumapit talaga hindi mo talaga maaano, eh, hindi mo siya matatanggal kasi yung kuko niya sobrang hahaba tsaka talagang babaon. Well, anyway, gano'n po siya. Ayaw po talaga niyang siguro gano'n din po yung ugali niya. Matagal po yung pagkilos o matagal po yung ano, yung, ah matagal po yung dating po sa kanya matanggap na wala na po sa kanya yung posisyon bilang, Senate President dahil pinagbotohan na po, eh. All positions are vacant na po, eh, were vacant na po, eh. So ngayon may mga posisyon na po na pinagbotohan nila at meron na po mga chairman. So kumpleto na po yung chairmanship ng mga ano, yung mga, major major, committee. Maliban po dun sa Senate President kasi nga dapat 13, eh. As per the Constitution 13 po talaga, eh. Yun naman in fairness naman sa ano, sa previously yung minority naging majority. Talagang inano po nila, binigan po nila yan kasi nga 13 nga po talaga. So kung magpapatawag bukas ng ano, ng special session, hindi ko alam kung papatawag po bukas, eh. Kung meron po silang BRC bukas o sa susunod na araw meron po silang special session, 'di magkaalaman na. By pagpasok po nila nagpatawag ang pangulo ng special session, dapat pumunta po sila para magkaalaman na kung sino po talaga yung presidente po nila. Wag po nilang boycottin. Kasi yung pagbo-boycott po nila, hindi po magandang tignan po yun, eh. Kasi po mga opisyal po ng government po natin, from teachers sa mga normal na empleyado lang po ng gobyerno, hindi po bino-boycott ang trabaho. Lalo na pinakamataas po kayo, pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa buong Pilipinas, 'di ba, sa gobyerno. Tapos hindi kayo papasok. Sayang po yung pasweldo po namin sa inyo. Isa po kami sa nagpapasweldo po sa inyo. Wala po kayong karapatang boycottin, wala po kayong karapatan na i-no-show kapag may mga session po ang Senado, dapat pumasok po kayo. Kasi trabaho niyo po 'yan, eh. Kung patuloy po kayong magbo-boycott o magno-no-show, huwag na kayong pumasok. Mag-resign na po kayo. Baka sakali meron pong papalit po sa inyo mas matino, mas seryoso, mas dedikado sa pagdating po sa posisyon ng pagiging Senado at merong mas kumbaga malalim ang paggalang sa institusyon ng Senado, 'di ba po ba? Nakakawala po ng amor yung mga may pinag-aralan po sa ano, tulad po niyan,
tatlo po yung may pinag-aralan po sa kanila sa batas, di ba po? Mga lawyer po, si Cayetano, si Marcoleta, si Pia Cayetano, mga lawyer po yan. And yet, di ba, alam po nila na institusyon po yung Senado. Yan po yung upper chamber na gumagawa po ng batas. And yet kayo po yung, di ba? Kayo yung mga lawbreaker, di ba? Dapat po hindi po kayo gano'n, mataas na po yung uri ng pagkakaintindi niyo. Kaya lang siyempre, natabunan po kasi ng ng pagiging partisan niyo. Mas umiral sa puso niyo at isip niyo yung kapakanan ng ibang tao. I mean, kapakanan ng pagiging politiko niyo at kinakampihan yung politiko, which is, alam naman po natin yan. Kaya po ba? Kahit anong sabihin niyo po ng pagtataka niyo, sinasabi niyo na hindi kayo makasara o wala pong dating sa tao po yan. Ang lumalabas po talaga, hinahabol niyo na wag masaktan si Sara sa pagdating po dito sa impeachment po na 'to. Gusto niyo po talagang mapatalsik, baka mapatalsik ang gobyernong ito. Ginugulo niyo po kasi talaga. 'Pag ginugulo niyo yung gobyerno, ano bang pinaka-purpose niyo, 'di ba, mapatalsik? 'Di ba po? Napakasakim po. Tapos ang nakakaano lang, nakakainis lang, gumagamit kayo ng sitas ng Biblia, Senator Peter Cayetano, 'di ba? Hindi ka na kinalabutan. Well, anyway, hindi naman nakakapagtaka na isang demonyo nagsisitas ng Biblia. I'm not saying na demonyo ka po. Di ba po? I'm saying. Kasi previously, in the history, sa Bible, nang nag-ayuno po ang ating Panginoong Jesucristo, pagtapos po niya mag-ayuno, gutom na gutom po siya, pagod na pagod siya. Di ba? Tinukso po siya ng demonyo at kung ginamit sa kanya. Sitas ng Biblia, sitas ng salita ng Diyos. Alam ng yun, ng Panginoong Jesus po yun. So, tinukso po ng demonyo ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? Anyway, di ba? Kung ang demonyo nga nakakapagsitas ng salita ng Diyos, what more? Senator Peter Cayetano, di ba? Hindi na tayo magtataka. Maano po yan, reliyosong tao po yan, di ba po? Anyway, abangan po natin kung ano po yung mangyayari bukas. Sana mas maganda ang mangyari. Kasi po kung hindi po aatin tong 18 Martes po na 'to, ibig sabihin po niya may tinatago po sila. 'Di ba? May mga inconsistency po kasi na dapat ma ma mapaliwanag. At the same time, hindi po sapat yung nagdala po kayo ng maleta. Yung sinasabi niyong nagdala kayo ng maleta na wala po kayong ebidensya. Wala pong ebidensyang nagbigay nga po kayo ng anong laman ng maleta? Hindi nga natin nakita yung laman ng maleta, di ba? Yun, sa mga previous video ko, hindi natin nakikita. So, anong sigurado po tayo kung ano laman? Baka damit po yung laman po nun, di ba? Baka bomba. Baka lang, di ba? Baka bato. Di ba? Tsaka, napakadaling gumawa ng kwento na ginagawa niyo pong kwento. Ang pinakamahirap doon, patunayan. Kung wala po kayong hard evidence para mapatunayan po yun po ay kwentong kutsero lang o kwentong barbero lang. Di ba? Ewan ko kung marami akong mga kaibigan na naniniwala. Kaya pag ako in-approach nila tungkol dun sa staff, meron katulad ng katrabaho ko na safety. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. So sabi niya nakaraan ang gulo-gulo doon ng Pilipinas, lalo na yung na-interview yung mga Marine. Sabi ko, bakit magulo? Sabi ko sa kanya, tinanong ko. Sabi niya, kasi nga daw yung mali-maliit ang pera. Sabi ko, anong kanagulo doon? Di ba? Magulo, oo. Kaya lang yung pagkakasabi nila doon sa maleta na yun, nothing new. Sinabi na nila yun sa mga interview nila sa mga malalaking TV network. Inulit lang nila. Binawasan lang nila. Di ba? Marami na po siyang beses na inconsistent yung mga testimony po nila. Tapos ito, may lumalabas sa NBI na isang eyewitness na binayaran pala ni Congressman Mike Congressman, almutahin Congressman na yun, previous Congressman po. Ay, nako. Kaya na po kayo, makakalimutan na po ako ng 5 milyon alleged na binayaran. Sabi nga, di ba, sabi nga niya, kaya naman kung bayaran ko sila ng 5 million, basta makatulong lang siya. Di ba? Parang, ano ba yun, indirect na sinabi niya, binayaran talaga niya. Pero pagkakasabi din sa affidavit,
ang binabayad pa lang 350,000. Tapos yung isa yung isa si Gutesa, kahit na sila Marcoleta yung nag-i-interview o naghi-hearing kahapon dun sa BRC, hindi naman dumating si Gutesa. Nasaan si Gutesa? Baka di na kasi kaya ni Gutesa yung yung konsensya niya na gumagawa siya ng gawa-gawa. In fairness po dun sa mga bodyguard po ni Zaldico, somehow nakikita ko po na merong kahit kotiting na totoong sinasabi nila na nagdadala sila ng pera. Pero kung sino dinadala po nila ng pera, yun yung malaking question mark po sa akin. Kasi napakahirap po rin gumawa ng story na magdadala ka ng maleta, ganito. Ang dami po kasi nila eh. Kumbaga may collaboration po sila eh. Pero kung sino dinilan po nila ng pera, yun ang pinakamahirap patunayan. Kasi kung magtuturo ka lang, di ba, katulad niya sinabi ni Senator, ni Atty. Sal Panelo, yung matanda, na madali lang magsabi ng ka, mag-deliver ka ng maleta, pupunta ka na sa bahay, tapos mapapicture ka lang, sabi mo, mag-deliver ka maleta. Which is true, logical, di ba? Common sense lang naman eh, na pwede mong gawin yun eh, kahit yan sa tapat ng bahay lang eh, tapos magpa-picture ka eh. Tapos kung nakita mo yung pa-picture ka, di ba? Tapos sabi mo, nagdala ka ng maleta. Pero yung actual na nagdala ka, tinanggap, binaba yung maleta, yun ang mahirap ito na rin. Sa age po natin ngayon, sa taas ng teknolohiya na ginagamit po natin ngayon, imposibleng walang mga ebidensya kung nagdala ka nga. May mga CCTV lalo na sa mga ganyang mga lugar. Di ba po ba? Tsaka, kung magdadala po kayo ng ganong kalaking pera, wala man lang ebidensya, parang di ba, napaka-ironic, parang gano'n. Parang kaiba naman yata. Dapat kung ako yung Marines na gano'n, kailangan kung ready to expose ako ng gano'n, talagang fully equipped ako ng ebidensya. Hindi yung gano'n lang, yung laway lang. Siguro ang gusto lang talaga din gusto lang yung mga 18 Marites po na 'to, ang gusto lang talaga nila mapaniwala yung mga uto-uto ng mga kulto. Yung madali pong mabola kahit mataas ang pinag-aralan. Kasi sabi ko nga sa'yo, kasama ko sa trabaho, safety yun. Di ba? Ganun kaagad yung pananaw niya, nadala kaagad siya sa bola. Hindi man lang siya nagdalawang isip, hindi man lang siya nag-isip parang dali-dali lang naman sabihin. Kasi ang problema po sa mga Pilipino, kampi-kampihan po tayo. Hindi po tayo nakikinig sa dalawang panig. O sa isa pang panig, baka meron pang isang kasi baka both bias eh. So, sa isang neutral. Lahat naman po tayo may mga particular biases. Pero yung biases na yun, kapag talagang, yun na talaga yung totally na bumalot sa sarili mo, na hindi ka na tumatanggap ng ibang explanation, kakaiba po yun. Diyan na pumapasok yung pagiging kulto nyo. Kumbaga parang wala na kayong wala nang pumapasok sa isip nyo na iba pang mga impormasyon. Hindi, tama to kahit na alam yung maling-mali. Di ba? Katulad yung sa majority. Aminado naman tayo na 24 ang mga senator. Isa nakakulong. Kapag nakakulong ka, wala ka na namang karapatan bilang senador, di ba? Hindi ka na pwede sumali sa sa discussion ng Senate. Hindi ka pwedeng bumoto. Ay, isa nagtatago. O consider mo senador sila, kaya lang, marami yung function nila ng pagiging senador kasi isa nga nagtatago pa eh. Bato na nagtatago pa siya, baka sa ibahan pa ng bato. Bato. Parang ganun. So, wala nang function tong dalawang to eh. Sa 22 na lang sila. Eh ano ba ang kalahati ng 22? Tingnan natin. Para mas maliwanag, 22. Ang kalahati ng 22, 11. Diba? Eh 12 yung nasa kabila. 10 na lang natitira sa kabila. Diba? Although slim ang margin, pero still. Hindi ko maintindihan, ikaw ba kapag hinuli ka, may karapatan ka pa? Although, hindi ko pa naman sinasabi na kapag hinuli ka, functional ka pa. Kunyari, teacher, hinuli siya. By license, teacher siya. Pero hindi siya pwede magturo online. Di ba? Hindi na siya accredited na magturo pa. Temporarily kasi nakakulong ka na eh. Wala ka na karapatan pa magturo for now. Unless mapawalan sala ka. Di ba? Hindi ka na pwede mag-practice magturo for now kasi nakakulong ka.
Ganun din yung logic ng pagiging senador mo. Kung senador ka, nakakulong ka, dapat wala ka ng karapatan mag-practice sa pagiging senador mo kasi nakakulong ka. Yung rights mo for the meantime, naka-hold. Yung isa, although hindi siya nakakulong, fugitive siya ng batas, pinaghahanap siya, wanted siya ng ICC na pinagtatanggol pa rin ng mga kulto. Nagtatago nga eh. Kung hindi siya nagtatago, di sana nandun siya sa Senado, di ba? Sabihin niya, kasi baka pag nasa Senado, baka kulong. Ano ngayon kung ikulong, kasalanan naman niya. Architect ko pa nun siya, drug war siya. Meron siyang arrest warrant, wanted siya. Kahit saan yung tagtignan, wanted siya. Sabi nila, nasabi niya, di ba, dapat sa Pilipinas litisin. Wala ang kaso sa Pilipinas, yun ang mali nila. Wala nagkaso sa kanila kasi during that time, makapangyarihan sila. Sino magkakaso sa kanila? Di ba? Common sense. Ito yung problema sa Pilipinas ngayon, lalo na sa mga diehard supporter po talaga ng Duterte. Napaka diehard, napaka gullible. Kahit anong sabihin, kahit mataas ang pinag-aralan, napaka diehard. Kapag nag-against ka sa kanila, sinasabi nila, MPA ka, di ba? Anong klaseng utak yung mga ganun? Mataas ang pinag-aralan mo. Although hindi ka nila taga-suporta, suporta ka ng MPA ang utak mo. Anong klaseng utak yung ganun? Diba? Anyways po, abangan po natin yung mangyayari po bukas. Tingnan po natin kung sino yung nakakatawa at sino po na naman yung magpipilit po sa yung kapit-buhayan na. Hindi na, kapit slot. Hindi na kapit toko. Ano ba slot sa Tagalog? Wala yata slot na Tagalog eh. Slot, Tagalog. Ay, Tagalog ng slot? Ano ba naman yan? Ano? Wala siyang Tagalog eh. Pero yung hayop na tamad, yung po yung Tagalog po niya sa as per AI, hayop na tamad. Meron palang hayop na tamad, which is slot sa English. Hindi ko alam. So, ang slot sa Tagalog, tamad, katamaran. So, yun. Anyways, yun po yung po yun eh. Yun po yung natin, kasi wala namang ganun sa Pilipinas eh. Baka na lang po natin kung ano po mangyari bukas at kung ano po yung mga pasabog na naman ng Senate. Hindi po nawawalan ng drama. Kaya po tinatawag po ngayon na Senate Flix ang natin ngayon ng Senado po natin. Dahil po yan nagsimula po yan kay Senator Peter Cayetano. Pahamak po talaga. Naging pahamak po siya, laking kahihiyan ng Senado po sa maraming mata po ng mga academy, mga nakapag-aral, kahit basta lahat ng mga Pilipino, kahit ordinaryong Pilipino po. Malaking kahihiyan po nangyari sa Senate po. Sana matapos na po yan para po sa ating ayos po ng ating bansa. Marami po mga batas na dapat ipasa. Ang Senate po, katuwang ang lower house, para sa papakinabangan po natin mga Pilipino po. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat at mabuhay po tayo mga Pilipino. Patuloy po tayong magbantay at patuloy po nating mahalin ang ating bayan dahil nag-iisa na po yan at maging proud po tayong maging Pilipino. Kahit sa ngayon, nagkakahati-hati po tayo. Pero later on po, magkakaisa rin po tayo. Kasi yan naman po yung po natin, dugo po natin, dugong Pilipino. Sabi nga po ng isang kilala pong senator po dati, the Filipinos worth dying po. Gandang gabi po at ingat po tayong lahat.